Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Matapos nga po ito na hinamon ni Roque si Senadora Risa Hontiveros, abay, mukhang bumahag ho ang buntot. Mga ka-action, bakit mo naman nasabi, The Action Man, na bahag ang buntot ni Roque? Diba sa kanyang isang vlog, abay hinamon niya na parang nagagalit na siya kay Senadora Risa Hontiveros regarding nga po sa gusto ni Senadora na papaimbestigahan ang nasabing secret deal ni dating Pangulong Duterte ho, mga ka-action. Di ba? O ngayon ho mga ka-action, ngayon na iniimbitahan na siya sa Senado at kailangan maghanda siya ng kanyang mga kasagutan, abay biglang bumahag ang buntot. Akala ba namin, Roque, napaka mo kung maghamon? Yun yung sinasabi natin, na hindi ka pagbibigyan ni Senadora dyan sa iyong programa, hindi ka pag-aaksayahan ng panahon. Doon ang proper sa Senado, di ba? Doon sa Senado ang proper na pag-ano. O doon kayo magdebate. Panahon mo na i-debate si Senadora Risa Hontiveros dyan sa Senado. Pero bakit biglang ito na ang naging mensahe mo? Di ba? Naduduwag ka ba? Akala ko ba abogado ka? Titingnan ho natin ang isang abogado versus journalist ho, mga ka-action. Di ba? Ito po, pakinggan ho natin itong balita na statement ni Coco Pimentel ho, mga ka-action. Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel believes the supposed gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and China, as claimed by former presidential spokesman Harry Roque, is void and non-existent. This as he stresses that any Filipino cannot bind the country in an informal, unwritten, and unrecorded agreement with other countries. That is why he supports the impending Senate inquiry into the matter, as initiated by his fellow minority lawmaker, Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. It is a he said, she said scenario. So, mga ganyan, sa mga ganyang scenario, void na po yan. Lalo na anong masasabi nyo ngayon, mga DDS? Anong masasabi nyo, mga DDS? Lalo ka na, Roque. Humanda-handa ka na. Void na yan. Grabe na naman panggagalaitin itong ating mga kaibigan sa kabila. Diyos Maria Joseph. Ay, tatuloy. Binabahin ko po ang isang bansa. That is void. Kaya mabuti na rin ito kung may hearing tayo na ganyan, maklaro natin yung mga ganyan so that future leaders will not even attempt to do this. Should Roque be invited in the... Tama po yun. Kailangan maimbestigahan o magkaroon man lang ng hearing ang nasabing secret deal. Kasi si Roque naman ang ugat ng ito, dapat siya ho talaga ang pumunta sa Senado. Naku, Roque, baka hindi mo yan pagbibigyan ako. Katapat mo naman si Senadora Risa Hontiveros. Hindi nga umuobra si Pastor Kibulok nyo. Oy, Rudy, mukhang isa ka na naman mapapatawag at kung hindi ka kung hindi mo yan pagbibigyan ako, iwan ko lang anong susunod, Roque. Baka magaya ka kay Kibulok. Tuloy. In the hearing, the minority senator says the Pound's official should be ready to prove that the agreement does exist. Kung si Harry Roque ang source ng lahat ng ito, let him be ready with his proof or evidence so that he will... Patay na. Siya naman talagang naging dahilan niyan kung bakit nalaman ng taong bayan, no, ang nasabing secret agreement, gentleman's agreement. Kasi inamin niya po yan na nagkaroon nga ho ng gentleman's agreement. Ngayon, ikaw ho talaga, Roque, ang mag-ready daw. Mag-ready ka. Kapag hindi ka nga pumunta sa Senado, ewan ko lang. Mukhang magaya ka na naman ito kay Pastor Kibulok. Ayan, si Panilo pa naman,
pinapasinungalingan ang iyong mga sinasabi. Sino nga ba nagsasabi sa inyo ng totoo? Pero si Panilo handang humarap daw sa Senado, mga ka-aksyon, mga kakamping. Pero itong ugat ng lahat ng pagsisiwalat at pag-amin, abay biglang bumahag ang buntot. Oo. O, tuloy. He can convince us that there is really such an agreement. Pero if it is only the word of Harry Roque, I will remain unconvinced that there was ever an agreement. In response, Roque argues that he doesn't need to show up in the Senate inquiry, maintaining that the agreement is a no secret. Well, ang ebidensya, nasa balita lahat. Lahat naman ng mga sinasabi ko, nabalita noong 2017 pa. So all you have to do is type. Alam mo, Roque, kung nabalita yan noong 2017 pa, edi sana nag-react na yung mga live stream media na ipalabas na sana ulit. Di ba? Na-replace sana ang mga sinasabi mo kung naibalita yan noong 2017. Bakit hindi mo kasi inaano dyan sa vlog mo kung talagang may hawak ka na kung saan na ibalita nga? O, sige nga, hinahamon ka ho namin. Ibalita mo kaya yan. Ipa-issue mo kaya yan yung sinasabi mong mga nabalita na sabing secret agreement na yan noong 2017. Sige nga, ano mo dyan, hinahamon ka namin. Ipakita mo dyan sa mga vlog mo ang mga video na kung saan sinabi mo yon. Diba? Na mayroong gentleman's agreement na sa ganun maniwala ho kami, Roque. Sabihin mo yan ha, dapat i-vlog mo yan. Huwag mo na kaming pahirapan na mag-search kasi hindi ho namin makikita. Oh, hindi namin alam kung ano mga title doon. Diba? Oh, kailangan ikaw dyan ang mag-vlog, issue up mo sa inyong video. Okay? China, Philippines, no new development 2017. Lalabas lahat yan. So, hindi na ako kailangan humarap dyan eh. Diba? Hindi niya na daw kailangan humarap. Nako, iwan ko lang, Roque, kung matanggap yan ni Senadora Riza Hontiveros na hindi ka ipapatawag dyan sa Senado. Doon ka magdakdak sa Senado, titingnan natin kung uubra ka doon kay Senadora Riza Hontiveros. Diba? O, titingnan ho natin kung sino ang mas magaling sa inyo at matalino, Roque. Ito yung sabing abogado versus journalist. Abogado versus senadora. Patay na. Urarat ka na talaga niyan, Roque. Aba, sabay ka nga yung bawi. Di ba hinahamon mo si senadora na magdebate kayo? Hindi dyan sa Senado. Mapapanood namin at mapakinggan namin ang inyong pagdebate. Di ba? Kasi papalitan kayo ng si senadora, tanong lang yan ng tanong. Ikaw, sagot ka din ng sagot. Ang problema, may mga time limit ang bawat sagot mo. Kailangan mabilis ka mag-explain. Kapag hindi mo pa matapos ang inyong explanation, tatanong na naman ulit. Yun yung sinasabi na dihado kayo kapag nasa Senado, sabi ni Topacio. Dapat daw sa korte, yung kay pastor. Diba? Tuloy, Roque. Hindi lang sikreto yan. Wala namang sikreto dyan. It was an agreement to maintain status quo and it worked dahil mas mapayapa yung relasyon ng Pilipinas at China ng mga araw na yan. Meanwhile, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador mas mapayapa daw ang Pilipinas the time ni Duterte. Oo nga, mapayapa nga ang kanilang secret agreement, Roque, di ba? Oo, naloko tayo. Ilang taon tayo na niloko. Hindi ka pala kasama kasi alam mo naman pala yan ang secret agreement na yan. Ito si Panelo, pakinggan ho natin. Panelo says he's willing to face the Senate inquiry should he be invited. Willing daw siya pumunta ng Senado kapag siya ang iniimbitahan. Hindi naman ikaw ang kailangan doon, Panelo, wag ka magpapapil doon sa Senado. Ang kailangan natin, si Roque, kasi siya ang nagsalita at umamin. Ikaw, wala ka naman sigurong ebidensya na ipapakita na ito si Duterte ay nagsalita nga na tinatanggi na nagkaroon ng gentleman's agreement. Hala, sige, pukpukin nyo yan na pukpukin si Roque kasi naibalita daw yan. Okay, ito. Maintains that there was no gentleman's agreement concerning the West Philippine Sea, countering the claim of Roque. However, he criticizes the move to investigate the matter in the upper chamber. Anong basis mo? Yung gentleman's agreement, ikaw mismo nagsasabi, true. O ibig sabihin, hindi ka nga sigurado sinabi na walang gentleman's agreement Publicidad lang yung in aid of
grandstanding. Ang sinasabi ni Presidente Duterte, I did not enter into any gentleman's agreement whatsoever. O sulat yun. Yun na mga ka-action. Hindi na natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero si Roque talagang iginigiit niya na naibalita daw yan noong 2017 ang nasabing gentleman's agreement. Pero naman ito si Panilo ho mga ka-action, sinabi daw ni Digong na wala daw, hindi daw nagkaroon ng gentleman's agreement. Ngayon natin malalaman kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo kapag maipatawag ito si Roque at kaya niyang patunayan. Total, may mga ebidensya siya na kung saan naibalita nga daw yan. Paano yan Roque kung wala kang maipakita ng mga ebidensya na naibalita nga yan? Pero kung totoong halimbawa man if ever na wala talagang mga naibalita yan, doon naman sa official ng China na umamin na nagkaroon nga ng gentleman's agreement, so may posibilidad na totoo ang sinasabi ni Roque. Diba? At nagsisinungaling itong dalawa, si Digong at saka si Panilo. Diba? Antayin na lang ho natin, Roque. Humanda ka na talaga, Nunoy. So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.